Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, parang napapamahal ako ngayon dito kay Banat Bay. Okay ito mga kababayan, habang nagpe-Facebook kasi ako kanina, ay dumaan sa akin itong video ni Banat Bay na kung saan ay nag-react siya doon ho sa ginawa ho nilang itong huling pag-interview nila kay VP Inday Sara Duterte, na nagkalat na naman, na nagbigay ho ng opinion na sa totoo lang daw ay napakadali lang magpadala ng eroplano. Yung huling, ito yung huling interview nila. Yung isang araw lang yata yan siya na ho mismo ang nagbigay ng reaction ho doon sa ginawa nilang pag-interview kay VP Inday Sara Duterte. At itong ginawa niyang vlog na ito ay ina-address niya ho sa mainstream media. Manat ba yun, sir? Ilan taon ka na ba? Hindi mo naiintindihan. Hindi mo talaga naiintindihan, sir. Banat Bay. Ang tagal-tagal mo na siya usaping politika. Hindi mo nauunawaan. Ibig mo sabihin ganun yung pagkakaintindi mo doon sa mga naririnig mo sa mainstream media or sa social media. Kaya ganito ang kinatwiran mo? Ay, sige atay, ay. Hindi mo naiintindihan. Panoorin mo ito, ha. Marami kang matututunan dito, sir. Kilala ka lang kaysa sa akin ha. Mas malaki ka lang political vlogger kaysa sa akin Pero hanggang doon lang 'yon. Hanggang doon lang 'yon. Hindi mo naiintindihan. Makinig ka ha. Address ko sa ito, sir. Sana mapanood mo ito. Pakinggan natin yung kanyang ginawang reaction mismo doon sa ginawang pag-interview nila kay VP Inday Sara Duterte. Itong last na pag-interview sa kay VP Inday Sara Duterte. Ina-address niya ito sa mainstream media. Pakinggan nyo. Media, mga bayaran talaga kayo, mga animal kayo. Sabi kayo ng sabi na dapat ipaliwanag ni VP Sara Duterte yung tungkol sa mga confidential fund. Ito, nagpaliwanag na, ayaw nyo naman pick upin. Ano sinasalsal ninyo? Yung Ann Curtis na issue na nagsorry naman na yung congressman. Mas importante pa sa inyo ang chismisan kaysa sa sagot ni VP Sara Duterte. Halatang nabigyan talaga kayo ng maleta, mga pukit na nyo. Para ka rin palang si Digong, yung ugali mo, Banat Bay, sir. Si Digong kasi, sinisi yung Diyos. Hindi naintindihan ni Digong yung, kung bakit inayaan ng Diyos na kumain ng pruta si Eva. Kasi ang Panginoon after gumawa ng langit at lupa, ay nagpahinga ho. Pero bago nagpahinga, inutusan niya ho si Eva, nagbilin siya. Huwag kakakain ng ganitong bunga. Ibig sabihin, ay may free will si Eva or Adan kung kakain ng prutas doon sa bunga or hindi. Kumbaga, binigyan niya ng free will yung dalawang tao kung susunod sa kanya o hindi. Doon sa bilin bago siya magpahinga. Katwiran ni Digong, sinisi yung Diyos. Minura, tinawag pang estupido. Bakit daw gagawa ka ng isang perfectong bagay? Ay, ikaw rin daw ang sisira. Hindi niya naiintindihan. Nagsisisihin niya yung Diyos. Kasi hindi niya nauunawaan. Kita nyo? Okay, ngayon ito, parang si Banat Bay. Hindi niya naiintindihan. Ang sinisisi niya, media, kasi hindi niya naiintindihan. Anong gagawin ng media kung gano'n ang pagkakaintindi mo? Kasalanan ba ng media kung hanggang doon lang ang abot ng utak mo? Ang sabi niya,
Sana daw ipaliwanag ng media. Sabi ni Barat Day, sabi raw ng media, sana ipaliwanag ni VP Inday Sara Duterte yung mga ganitong issue. Ipaliwanag. Hindi sa programa nyo. Hindi sa programa nyo. Doon sa House or doon sa Senate pag nag-trial na. Kasi nga, kaya nakarating sa impeachment or impeachment trial nung nakaraang taon at ngayon nag-back to zero, start again, impeachment at mapupunta na naman sa Senado, impeachment trial. Kaya nakarating dito, ang dami niyang issue na hindi niya sinasagot, pinapaliwanag nung nakaraang taon pa. Ngayon sasabihin mo, bakit hindi pinipick up? Saan ba nagpapaliwanag sa programa nyo? Bakit? Nag-under out ba siya dyan? Sinumpaan niya ba yan? Yung mga sasabihin niya doon sa programa nyo? Wala ring kwenta yan. Pwede niyang ibahin niyang sagot niya dyan sa doon mismo sa Senate sa impeachment trial. Bakit? Hindi naman siya nanumpa dyan sa programa nyo. Gumanyan ba siya dyan sa programa nyo bago siya magsalita? Nag-under oath ba siya dyan? Kaya kahit ano pang sabihin niya dyan sa inyo, kahit hindi pick upin ng media, walang problema. Wala rin kasing kwenta kahit pick upin yan. Bakit? Hindi niya naman sinumpaan yan. Pwede niyang ibahin yung sagot niya. Iba ang pang programa. Iba doon sa investigasyon. Bakit? Magsasakayan lang kayo dyan Magsasakayan lang kayo dyan. Bakit iniimbestigahan nyo ba si VP Inday Sara Duterte? Ini-interview nyo lang, iba yung ini-interview, iba yung nag-iimbestiga. Doon sa trial, investigation. Trial. Dyan, tinatrial nyo ba si Sara? At kung hindi pick upin, magagalit ka. Hindi mo na uunawaan. Tapos sasisihin mo media. Ang nasa mindset mo agad, bayaran. At hindi ang utak nitong taong ito, di may natutunan ka. Diba? Wala rin kwenta Pipick upin yan. Tapos siya ibabalita. Pagdating sa impeachment trial, iba naman isasagot niya ron. Bakit possible or posible na po pwedeng iba ang isagot niya doon? Kasi doon, trial na. Diyan, hindi trial. Ano dyan? Bulahan. Kayo kayo mismo nag-i-interviewhan. Kayo magkakampi, tapos kayo pa nag-i-interviewhan. Ano yun? Tapos i-pick upin. Pag pinick up, syempre makikita dalawa nyo ni Boss Dada dyan sa mainstream media. Anong mangyayari? Di sisikat pa kayo. Gusto mo pick upin kasi nandiyan dyan kayo sa kaliwat kanan ni VP Sara, gano'n? Sus! Mario Joseph, Banat Day. Ano, sa pool ba? Eto pa mga kababayan. Pakinggan nyo ho ito, Ito pa lang si VP Inday Sara Duterte. Para pa lang ito si FLM or si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Di ba si FLM, Francis Leo Marcos, mahilig ho mag-imahinasyon. Mahilig ho mag-isip, mag-seek-in sa kanyang utak na kahit hindi naman ganun ang nangyari. Ganun ang iniisip. Sinungaling. Para bang may sakit na hindi maintindihan, Kahit hindi naman ganun, iisipin ganun. Bakit ko nasabi mga kababayan? Kung natatandaan nyo, nung nakaraan, si VP Inday Sara Duterte, ang mindset niya, ang kanyang iniisip, bakit daw itong si Congresswoman Luistro ay may utang na sa kanila, sa asawa niya, na abogado, may utang daw ho na 8 milyon, pero hindi utang mismong pera. Hindi pinautang na pera. Bayad daw sa kasong hinawakan
May kaso daw yung asawa ni Congresswoman Luistro. Then ang humawak ng kaso, yung kanyang asawa na si Attorney Manscarpio. So hindi mismo pera ang pinahiram, kumbaga bayad. Siguro sa acceptance fee or mga attend sa hearing. Sa isip niya, ang sabi niya, tingnan mo tong taong ito, sabi niya sa mister niya raw. Tingnan mo tong taong ito, love, ay may gana pang bumanat sa atin. Ay may utang na nga. Mas lalo nga akong bumilib kay Congresswoman Luistro eh. Isipin mo, halimbawa lang in case, sakyan ka namin, sakyan kita na merong utang sa'yo, sa inyo, ng mag-asawa na 8 milyon, pambayad doon sa kaso. Isipin mo, hindi niya pa rin na-take na kampihan kayo? Hindi niya pa rin na-take na kampihan kayo. Ganong katindi ka. Ibig sabihin, ayaw pa rin pagpalit ni Congresswoman Luistro ang kanyang prinsipyo dahil lang may utang silang mag-asawa sa inyong mag-asawa. Kasi kung tutuusin ko sa iba-iba lang, pagpalit na yung prinsipyo, sabihin lang ni Congresswoman Luistro sa kanyang mister, love, kampihan ko to sa hearing ng impeachment. May utang tayo ritong 8 milyon. Baka mapanood niya, ma-appreciate niya yung pagtatanggol natin or pagtatanggol ko, baka hindi na tayo pagbayarin. Oh my goodness. Pero hindi ho yun ang naging stand ni Congresswoman Luistro. Palakpakan natin. Mas inisip pa rin ni Congresswoman Luistro kung totoo man may nangyaring korupsyon sa DepEd at OBP. Kasi yung atraso na yon hindi sa mag-asawang Luistro. Kanino atraso yon? Sa taong bayan. At ginagamit niya ang kanyang posisyon, si Congresswoman Luistro, para kung sakaling totoo man yan, makakuha ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Laban sa'yo. Mas inisip niya yon kaysa yung pakikisama nila sa'yo. Ganun ka pala, no? Kapag may utang na loob sa'yo, abay, kailangan pagtanggol ka. Matindi. Ganun pala yun, no? Ay, may utang na loob ka sa akin, dapat kampihan mo ako, wag kang bumanat. Hindi naman itong ginagawang hearing, hindi naman about sa inyong dalawa ito. Hindi naman personalan ito, di ka naman pine-personal, di naman kine-question yung buhay pamilya mo. Wala naman eh. Di ba? It's all about impeachment. Na kung saan, kahit kayo ang nag-uusap dyan, no? Kahit kayo nagbabatuhan dyan, ginagawa niya yan para sa amin, para sa taong bayan. Kaya nga naka-live yan, hindi pwedeng recorded para maipakita na walang itinatago. Correct? Bakit ko nasabing parang si FLM ito si BP Inday Sara Duterte na mahilig mag-imahinasyon, sinungaling. Pakinggan niyo ho ito. Ang siyam na milyon na pagkakautang. Di ba kasama po yung asawa doon sa salin? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice. May utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa pag tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Ang Council of Record po ng aking asawa, Pinahamak na naman ni Boss Dada si... Kung hindi pala dapat sumagot si Boss Dada ng ganun, na bumabanat pa, hindi naman pala sasabihin ni BP Inday Sara Duterte. Nako, Boss Dada. Sus, Mariosep. Ano sabi ni Congresswoman Luistro dito?
Nakaranta ko pa yata ito. Inulit niya lang. May sagot na pala si Congresswoman Luistro dito eh. Nakaramba. Ayan Sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong napangkit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan, siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Naga. Ayan ang liwanag ho Binanggit niya ho yung mga abogado na may hawak ng kaso ng kanyang mister na mga fabricated. About sa rape case. Binanggit niya rin yung law firm. Divina Law Office. Walang binanggit na asawa ni BP Inday Sara Duterte. Wala nangyayaring mga pleading or anuman, kung anuman. So, saan ang galing daw yung utang na yun na 9 milyon? Actually, 8 million ang binanggit niya. Ay, maganda pala magharap kayo eh. Nang magkaalaman, magkatanungan. Naliwaliwanag So, ano ibig sabihin nito? At kung talagang mayroong hindi ginawang pagbabayad ang inyong kanilang silang mag-asawa sa inyong mag-asawa, sa asawa mong abogado na humawak di umano ng kaso ni asawa ni Congresswoman Luistro, ba't di kayo maghain ng kaso? Lumalabas sinungaling ka. Pang-BP Inday Sara Duterte. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye.